At ayan na mga kuys, ang final version ng aking chicken pastil kaya agad kong pinatikim sa ating mga kuys dyan sa loob ng palengke. Nakakataba nga ng puso mga kuys dahil lahat ng pinatikim ko ng aking chicken pastil ay nasarapan mga kuys. Malamang kuys, nagtatanong kayo kung bakit hindi ko pa siya nilalabas sa market. Ito lang yan mga kuys, dahil kulang pa ako sa equipment. Kailangan ko kasing i-renovate yung aking magiging kusina para nang sa ganon, mas maganda yung aking maging galawan. Nakakataba talaga ng puso dahil halos lahat ay nasayahan sa aking chicken pastil. Kaya maaga pa lang mga kuys, nagpunta na ako ng palengke para subukan ang aking final version na aking chicken pastil. Sa mga nagtatanong nga pala dyan mga kuys kung bakit meron akong first, second at third version mga kuys, ito lang yan. Dahil gusto kong masatisfied kayo sa lasa na i-release ko na chicken pastil mga kuys. Ayoko naman pagdating sa inyo ng product ko pulaan nyo pa ako at sabihin nyo hindi masarap ang product ko. Gusto ko kasi mga kuys, mapapaulit kayo pag natikman nyo ang aking chicken pastil. Yung tipong kahit hindi nyo pa nauubos yung in-order nyo, mapapa-order ulit kayo. Kaya mas lalo kong sinarapan ang aking third version ng aking chicken pastil dahil yan na ang susundin ko para sa i-release kong product. Kaya agad ako namili ng mga fresh na gagamitin para sa aking final version ng chicken pastil mga kuys. Oo mga kuys, ako mismo yung namimili sa palengke para alam ko kung ano yung mga gastos ko pag ako'y namili na ng aking pambentang product. Kaya ayan mga kuys, natapos na ako sa pamimili ng aking gagamiting ingredients para sa aking chicken pastil. At bumili na nga rin pala ako ng gloves at hairnet dahil yan ang pinaka-importante sa gagamitin kong third version ng chicken pastil. At mga kuys, bumili na rin pala ako ng aming umagahan para kahit anong haba ng aming paggagawa ng chicken pastil hindi masakit ang aming tiyan. At ayan na mga kuys, tapos na ako mamili. Okay na, ingredients nabili ko na at fresh na manok na gagamitin ko para sa aking chicken pastil. Grabe mga kuys, ngayon alam ko na kung gaano kahirap mamili na ingredients na gagamitin ko. At pag uwi ko nga mga kuys, agad kong hinugasan yung manok na gagamitin ko para sa akin chicken pastil. Lagi ko nga palang hinuhugasan ng mabuti ang ginagamit kong manok para sa akin chicken pastil mga kuys. Dahil yan ang pinaka-importante sa lahat ng negosyo, ang maging malinis. At habang nilalaga ko nga yung manok na gagamitin ko sa chicken pastil, kumain muna kami ni Mrs. para na sa ganon, dire-diretso na yung trabaho namin. At pagkatapos ko nga kumain yung mga kuys, nagsuot na ako ng gloves na gagamitin ko para sa pagluluto ng chicken pastil. Nang sa ganon, maging safety at maging malinis ang aking gagawin product. Dahil ibang tao na nga yung titikim ng aking chicken pastil, medyo kinakabahan nga ako mga kuys dahil hindi ko naman alam yung magiging resulta pag natikman na nila yung aking produkto. Pero sabi nga nila, hindi mo malalaman hanggat di mo sinusubukan. At habang inaantay ko maluto yung nilagang manok mga kuys, inagbalat muna ako ng sibuyas bawang na gagamitin ko para sa akin chicken pastil. Oo mga kuys, hindi biro ang magluto ng chicken pastil, lalong-lalo na sa pagbabalat ng mga ingredients. Dahil kailangan mo talagang tanggalin ang kanilang balat para hindi mapasama sa gagawin mong product. At bukod pa doon mga kuys, hihimayin mo pa ang manok. Kaya sa 1 kilo na niluluto ko na chicken pastil, inaabot kami ni Mrs. na 4 na oras na pagluluto. Kaya kung magluluto ko ng mga 5 kilo or 10 kilo, siguro aabutin kami ng mga 24 hours. Oo mga kuys, 24 hours dahil hindi biro ang magluto ng chicken pastil. Dahil ang chicken pastil, konting pagkakamali mo lang ay hindi masasatisfied ang lasa na gusto mong makuha. Meron nga pala ako na-discover mga kuys, meron nga palang mas madali para sa paghihimay ng manok. Gumamit nga pala ako dyan ng egg mixer mga kuys. Dahil sobrang nahihirapan nga kami pag naghihimay ng chicken pastil. Buti na lang meron ako napanood na ganito, mas madaling paraan. At pagkatapos ko ang himayin yung manok, iinumpisahan ko na ang pagluluto ng chicken pastil mga kuys. Pasensya na kayo mga kuys kung hindi ko siya mabidyohan sa pagluluto dahil sobrang liit lang talaga ng kusina ko. Kaya tulad ng sinabi ko mga kuys, i-renovate ko ang garahe na gagamitin ko para sa kusina. At ayan na mga kuys, naluto na yung aking chicken pastil kaya agad ko nang binalot sa tub para malagyan ng kanin at chicken pastil na ipapatikim ko sa ating mga kuys dyan sa palengke. At tulad nga na sinasabi ko kanina mga kuys, ikinakabahan talaga ako dahil hindi ko naman talaga alam kung ano yung magiging resulta ng aking nilutong pastil. Dahil meron kasi tayong kanya-kanyang taste sa pagluluto or kanya-kanyang taste lasa ng pagkain. Habang nagbabalot nga ako mga kuys, medyo kinakabahan ako dyan kasi hindi ko naman alam yung magiging resulta at magiging reaction nila sa lasa ng aking chicken pastil. Pero para sa akin, mas masarap to kaysa doon sa first version at second version ng aking ginawang chicken pastil. Dahil lahat yan ay measure ko ng mas mabuti at mahusay para na sa ganon, dala ko na siya hanggang sa maramihang pagluluto. Bagong-bago. Kakaluto ko lang. Kakain ko lang eh. Kanya? Hindi ka? Kamusta? Masarap po? Sarap, delicious. Ayun! Yan, sa inyo po yan, tita, hindi ko yan. Sa inyo po yan. Thank you. Kamusta mo? Okay lang po yan. Sarap. Thank you.
Ay, ito na ba? Thank you so much! Ang sarap-sarap naman ito! Ang bango, ang sarap! Yay! Yay! Ay, ito na ba yun? Pasko na tara! Wala na pa kasi pa. Masarap na sila. Sabayan mo na sayaw. Eh, sabayan mo na sayaw. Wait lang. Lalo ang ganda niya. Makakalat ang PG. Ano ba? The best daw mga isa. So, pinatesting natin sa kanila lahat kung ano yung lasa. Okay naman yun. Ano tayo? Ano masabi mo tayo? Goods po. Pwede na, pwede na. Ayaw, pwede na. Pwede na daw po. Sige po tayo, salamat po. Kinain ko na to. Kahit hindi masarap, masarap. Ano ba to? Chicken? Nakakabahan ako ito. Ayun! Sarap na po. Nakakabahan ako. Okay, okay. Okay po. Salamat po kuya. Thank you po. Sabi mo totoo. Oh, ano pre, the best? Ayun. Wala kang matasabi pa rin. Soon, malapit na yun. Tunay talaga, pre. Pwede na, pwede. Pwede na, pre. Goods na. Okay, maraming salamat po. So mga kuys ha, nakakatabangan ng puso dahil lahat ng feedback sa akin, lahat ng resulta nung aking ginawang chicken pastil is good. So mga kuys, sa kanila ko pinatikim kasi para malaman ko kung ano yung mga mali ko at kailangan ko itama para sa gagawin kong product. So mga kuys, lahat sila nag-feedback sa akin ng good. Pwede ko na siyang i-release. So soon mga kuys, i-release ko na yan. Iaantay ko lang yung mga equipment ko mga kuys na in-order sa sobrang tagal. Gusto ko na talagang simulan. At saka equipment ko kasi wala pa, syempre mga kuys. Importante yon. Lalo na yung mga sealer. Yan. So mga kuys, soon, magpapa-order ako sa market yan. Dito sa bayan ko, magpapa-order din ako. Uunahin ko muna dito bago sa market. Syempre sa market kasi may mga kailangan pa akong asikasuhin, lalo na sa mga requirements ni TikTok at Shopee. Yun. Soon, tayo mga boys. Bye-bye. God bless po. Ingat po.